For My Love Will Make You Disappear for Kim and Pao, syempre our beloved teammates sa Medcon. And ayoko na magsalita ng mahaba, pagod na pagod ako today guys. Anyway, please welcome, of course, the stars of My Love Will Make You Disappear, Kim Chu and Paula Villarreal! Let's go! Hello and good evening, everyone. As I said earlier, it's so weird to see everyone dressed up. I usually see everyone in gym clothes, but yeah, thank you for coming out on a Sunday. Sundays are usually rest days or family day from work, from stress. But people who rest on Sundays are weak. We run during the morning and we work after. Hello Kat Den fans! Ito na nga ha, sobrang bait talaga ng inyong Pops Alden mga kasombreros. So ganito siya kabait sa kanyang mga tropa peeps mga kasombreros, and ganun din naman sina Ma'am Kim Chu, no? At saka si Sir Paolo Avellino. So sabi niya dito ay parang ayaw niya muna magsalita ng mahaba kasi sobrang pagod na pagod daw siya that day. So this was Sunday pa po, no nagpa-block screening sila ng My Love Will Make You Disappear ng Kim Pao nga po mga kasombreros. Tapos yun nga, no, tinawag niya si Ma'am Kim Chu at saka si Sir Paolo Avellino to speak, no, sa harapan. And then si Sir Paolo Avellino din po ay nagsalita, no, na sobrang nagpapasalamat na kahit Sunday ay andun sila na sa block screening ni Box Office King mga kasombreros. Kasi nga tumakbo pa daw sila, no, and so on mga kasombreros on that particular day. Tapos itong next item natin mga kasombreros, so, sobrang cute nito. Si Ma'am Bell. Ito yung yung sa Star Magic Ball pa rin po mga kasombreros, no, kasama ang beanie na sobrang ang gaganda rin po mga kasombreros. No, sabi ni Ma'am Bell ay since we're all here, mag-group feed daw sila, no, magpi-picture sila ng by group mga kasombreros na sobrang ang gaganda talaga nila mga kasombreros. Tapos ito, no, sobrang kulit ito. Yung kakulitan na naman ni Ma'am Melay, yung eksena nila na Daomingsu mga kasombreros ng F4. Ito nga yung yung time na sabi ni Ma'am Melay, ay sabi nung lalaki na contestant, sabi niya, ayun ka na naman, parati ka na lang umaalis, so yung ganun. Tapos sabi ni Ma'am Melay, I'm sorry, di na kita gusto kasi ang taas ng cheekbone. Si Ma'am Melay talaga, ubod talaga ito ng alam mo yung natural yung kanyang pagiging comedy at saka pagiging good vibes mga kasombreros, kasi parang siya, inborn niya talaga yung pagiging funny mga kasombreros. And napanood ko yung interview niya kay Ma'am Tony Gonzaga, talagang dun sa Jensen pinalaki sila talagang may disiplina. And then sa bahay talaga niya parang yung anak niya parang nakopya na yung kanyang ugali mga kasombreros, no. Walang duda. Tapos sabi dito ni Ma'am Melay, sinabi ko na sa iyo, pag di maganda ang performance mo, di na natin itutuloy, sabi. Kasi dun nga sa may Pilipinas Got Talent ay itong grupong ito mga kasombreros na Control Alt F4 na kumbaga Pinoy version at saka low key version, no, ng F4 mga kasombreros na Jerry Yan, isang Taiwanese group noong 90s mga kasombreros or late 2000s. So tapos ito si Ma'am Rufa Gutierrez at saka si Daniel Padilla in one frame po. So part pa ito ng kasi nasa one table lang sila, no. Wala namang parang rason para magalit or hindi magkasundo itong sina Ma'am Rufa Gutierrez at saka sina Sir Daniel Padilla, kasi nga sina Ma'am Carla Estrada ay best friend din po ni Ma'am Rufa Gutierrez mga kasombreros. So nasa isang table sina Ma'am Vina Morales at saka sina Richard Gutierrez andito rin po, no. At saka syempre si Mama Carla Estrada na sobrang ang gaganda nila mga kasombreros. So di ba si Ma'am Rufa Gutierrez at saka si Ma'am Carla Estrada, best friend talaga ito sila, no? Kasi parang may show nga sila sa TV5 na kung saan ay magkakasama sila mga kasombreros bilang mga host po, no, ng morning show mga kasombreros na
kung saan sila ay magkakasama po. So, abang-abang pa kayo sa update ng Kathleen mga sis. And by the way, gusto ko pong i-shout out yung nagpadala sa akin ng GCash, no? Tinanggal ko na po yung GCash na number ko kasi nga monetize na ulit tayo, no? Pero 2 months pa tayo sa sahod mga kasambreros. So nagpapasalamat ako dun sa nagpadala kagabi. Hindi siya siguro taga dito kasi nag-text si Ma'am Rosana Estipuna, no? Maraming salamat, no? Pagpalain pa po kayo. Although secret lang talaga siya kasi hindi siya nagte-text, hindi rin siya nagchat-chat, hindi rin siya nag-ano. So yung GCash lang mismo yung nag-text ng confirmation kasi pag nasa ibang bansa ay magsisend yun siya ng confirmation through text. Pero kapag nasa Pilipinas lang po yung GCash to GCash na transaction, ay hindi po siya magsisend kung sino nagpadala, kung ano yung details, and so on. So, sobrang thankful ako kasi katunayan talaga na God will provide mga customers. Kaya, do not worry po, no, sa ating mga buhay-buhay. So, pagpalain pa po si Ma'am Rosana. God knows your heart and your actions po, no? And ang iyong kabutihan at ang iyong pagiging kind. Alright, so lang po sa ating Kathleen items ha. Sana pa ipangyan po natin ang ating Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasamaras ay sobrang ganda po nito. Ang power ni Lord ay trustworthy, mapagkakatiwalaan at pwedeng mapagkatiwalaan sa lahat ng panahon, season, situation, events at happenings, kahit na namang uri ng happenings at events or circumstances sa ating buhay. Isaiah chapter 40 verse 6, lift up your eyes and see who has made these stars. No, it is the one who leads them out by number. He calls them all by name. Grabe, alam niyo yung pala na mga between. Because of the greatness of His strength and because He is strong in power, not one of them is missing. Sa Tagalog, babasahin ko para mas may impact. Tumingin kayo sa langit. Sino kaya ang lumikha sa mga bituing iyon? Ang Diyos ang lumikha niyan. Inilabas niya isa-isa ang mga iyon habang tinatawag niya ang kanilang pangalan. Grabe, no? Tinatawag niya mga kasambreros at dahil sa kanyang kapangyarihan, ni isa man ay walang nawala. Grabe, no? Ang Isaiah 40 verse 26 po is about recognizing the power and greatness of God as the creator and sustainer of the universe. Yung understanding, yung wisdom na ng Diyos natin ay hindi po kayang i-surpass, hindi kayang i-surmount, hindi kayang i-overcome, at hindi kayang i-match ng kahit na sino because His wisdom is infinite. Kung tayo po may IQ, no? Kung tayo po merong ito lang yung IQ ko, ito lang yung intelligence ko, quotient ko, ito lang yung kaya ng utak ko, ito lang yung kaya ng aking brain cells. Ang Diyos po hindi, no? Hindi kayang i-measure at sukatin ng human standard measurement mga kasambreros or ng IQ measurement ng tao ang Diyos po because yung buong chapter, no, as a sort of background, ang buong chapter po ng Isaiah 40 ay nag-open up ito sa grupo ng mga pagod, no, at saka mga talunan ng mga Israelita. So nag-gather po sila sa wilderness, nagtipon-tipon sila kasi nga naging exile, no, naging captive sila o naging alipin. Mga bihag sila, mga kasembreros ng mga Babylonians. So kung alam niyo po yung kwento. So nung nakaupo na sila, yung mga remnants na ito, yung mga natirang bihag, mga kasembreros, nakaupo sila dun sa around ng campfire, ay yung kanilang mga mukha, no, talagang despair na sila, na despair, mga kasembreros, hopeless among the hopeless, and longing for the homeland. Kung para silang mga OFWs natin, na binihag, no, and then wala na silang pag-asa. And yung verse na ito, no, among the group of sa grupong ito, kasama dun si Prophet Isaiah na sumulat po ng Isaiah, mga kasembreros, no. Siya po ay tinawag ng Panginoon para magdala ng mensahe ng pag-asa, ng restoration, no, ng pagsasauli ng kanyang mga tao, which are the Israelites, mga kasembreros. And His voice is strong and unwavering as He proclaims the greatness of God's power and the assurance of His presence even in the darkest of times. So, dahil pa yung tao kapag lugmok na sa problema, lugmok na sa sa trials at saka mga challenges ng buhay. Ang times na luluhod ka sa Panginoon, ang times na hopeless ka na, wala kang ibang napupuntahan, wala kang ibang pwedeng tawagin kundi ang Diyos. Kunwari, nasa gitna ka ng dagat, no? Malulunod na yung barko. Only
God you can call, and you can trust His power. Kung kaya sinasabi natin dito sa verse natin na ang power ng Panginoon ay trustworthy at mapagkakatiwalaan sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar. No? Kahit nasa Amerika ka, sa Germany, nasa kuweba, nasa ilalim ng dagat, nasa itaas ng himpapawid. So lahat ito, no, pwedeng mapagkakatiwalaan at mapapanaligan ang kapangyarihan ng Diyos. No, grabe, no? Kaya niyang siya yung nag-uutos sa mga stars na lumabas kayo. Tapos alam niya ang pangalan bawat isa, kung kaya tinatawag niya yung bawat isa, mga kasamaran. So when we pondered in the idea that God knows each star by name, so isipin natin, no, alam niyang yung pangalan ng star bawat isa, mapapatanong tayo, no? Paano ito, no? Paano ito nagiging very detailed at saka alam ng Diyos na yung universe nga natin dito sa Earth ay hindi na natin makikita yung universe kapag andito tayo sa mundo. By using the telescope pwede. Pero yung universe, no, individual stars na bilang niya, alam niya lahat, mga stars, at may pangalan bawat isa, ay napaka-imposible sa human ability or human skill. But God, all-powerful, ay alam niya pa, mga kasambreros. This verse emphasizes God's role in creating and controlling all things in the universe, including the stars. So, kasi siya yung nagko-control dito, mga kasambreros, kung kaya hindi nagsasalpukan, hindi nagbabanggaan ang mga planeta because of the power of Jesus Christ, mga kasambreros, na nag-hold po dito. Additionally, the verse highlights God's knowledge and understanding of His creation. Kasi nilikha niya yung mga stars, ay mga planeta, ang universe, alam niya, no? Alam niya yung pasikot-sikot. Alam niya kung paano i-control, mga kasamaras, at paano paganahin. Kung kaya alam niya ang bawat pangalan nito. God knows us intimately and is aware of every detail of our lives, just as He knows each star by name and calls them all out. So, kagaya ng mga stars, no? Alam ni Lord yung mga detalye ng universe, ng stars, ng galaxies, ng constellations, and all. Mas alam niya din tayo, mga astronauts, because He created us, as simple as that. So, marvel ang application po natin. Mamangha tayo sa beauty ng universe, sa beauty ng stars, ng moons, ng sun, mga kasamaras, sa lahat ng bagay na nakapalibot sa atin. So, as we admire ng yung masterpiece ng gawa ng Panginoon, mga kasambreros, ay even our family, no? Wag na po tayong lumayo. Yung ating family, dapat i-appreciate po natin sila. Sometimes, ang appreciation nanggagaling sa atin. Yung ating kapatid, ang ating asawa, minsan naghahanap din sila ng appreciations, pero pag hindi nila nahanap, ay naghahanap sila sa iba na kung sino yung nakapag-appreciate sa kanila, ay doon sila, mga kasamaras. Kung kaya sa tahanan pa lang dapat natin we practice kind words and affirmation. So, yung Isaiah 40:26, dapat mag-ignite sa atin muli, no, ng kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. And one more time, let's trust the power and the might and the ability of our God, who is infinite and insurmountable and matchless and unmatched and supreme and sovereign, mga kasambreros. Alright, so naman po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, all-powerful living God, Jesus Christ. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment po, mga kasambreros, and kapantasan pa, alam po. I love you.